Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Sa wakas, kinaladkad na si Kuting sa Korte Suprema upang humarap sa investigasyon. Matagal nang inuugnay ang kanyang pangalan sa iba't ibang kontrobersya at katiwalian. Ngayon wala na siyang lusot at kailangan niyang harapin ang batas ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, may matibay na ebidensya na nagdidiin sa kanya sa kaso. Sa kabalan neto, mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang laban sa kanya, lalong-lalo na ang mga kanyang katiwalian. Isa itong political persecution, sigaw niya habang papasok sa korte. Ngunit ayon sa mga abogado ng gobyerno, walang halong politika ang investigasyon. Maraming mamamayan ang nananawagan ng hustisya at hinihiling na mapanagot si Kuting. May ilan ding naniniwala na baka mayroon pang mas malaking pangalan na sangkot sa kaso. Habang nasa loob ng korte, halatang kinakabahan si Kuting sa magiging hatol sa kanya. Ang kanyang mga taga-suporta naman ay patuloy na naniniwalang inosente siya, samantala ang kanyang mga kritiko ay nagsasabing panahon na para pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Patuloy ang pagkalap ng ebidensya at testimonya upang patunayan ang kanyang pagkakasala. Kung mapapatunayang guilty, malabong makakabalik pa siya sa posisyon o lipunan ng malaya. Ang tanong ng lahat, makakawala pa kaya si Kuting o ito na ang kanyang tuluyang pagbagsak? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Anunsyo ni Remulla. Bakit tayo yung pangalanan na British School of Manila? Ang reporting may what, where, when, who. Ganun na ba ka-poor ang reporting ninyo? Mabuti pa tayo dito lahat. Sinasabi natin kung saan nangyari. Mga pulpul kasi ito, mga buwaka ng inang ito, mga bayaran eh. Anyway. Ang sabi, walang binayad na ransom. Okay? Ayon sa kay John Vic. The boy was left, ito, sabi niya, the boy was left his abductors during a hot pursuit operation in the Parañaque area. The cell phone signal of the captors were a few hundred meters away when they found the boy wearing pajamas in the side of the road. The boy was recovered, but the signal of the phone disappeared. Naputol ang bahagi ng kanyang hinliliit, ang kanang hinliliit ng lalaki. Kasalukuyan na siyang sinusuri sa isang ospital. We know who they are. We know where they are operating from. We will find them. Justice will be served, sabi ni Remulla. Nakinig ako ng kanilang 30-minute ng 30-minute kadyotahang conference sa Remulla. Una, February 23, you go sa timeline, February 23 ko na-receive yung information na nakauwi na ang bata at nagbayad ng ransom. Alam mo, yung mga nagsisend din sa akin dito, mga military din ito o mga nasa police din, nasa PNP na matitino kahit papaano. Pero I don't know, mga sir, ang panginahulat nyo. But anyway, February 23. Ang sabi ni Remulla, nagkaroon, ni John Vic Remulla, nagkaroon ng hot pursuit. Feb 25. Basahin natin tong report. Tignan natin yung timeline nila kung nagkakasundo. Ito naman, ang sabi ay ng Philippine Star. Tignan natin. Bago ako magtuloy ng ngangabels ko. Okay. This balita is 7 hours ago then. The Department of the Interior and Local Government described the recent kidnapping of a Sino student as a Chinese against crime, Chinese against Chinese crime. O, parang Chinese daw ito mga to. Okay, news of a missing student from an exclusive school from Taguig City began circulating among outlets on Tuesday evening, the same night that the child was recovered. Tuesday evening, that the same night, tignan natin ang kalendaryo. Tuesday is what? Tama. February 25.
Pero February 23, based on the information na nakuha natin, February 23, nakuha na yung nakuha na for whatever means, na isole sa pamilya kasi nagbayad ng 20 million US dollars. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang sabi dito, DILG Secretary Remulla on Wednesday, Feb 26 said that child was reportedly missing on February 20 after he was dismissed from school in the afternoon. The boy and his driver never made it home, and their family vehicle was later found southbound on C5. The parents reported him missing the following day, February 21. Mali ang balita, mali ang timeline, kasi February 20, nag-release na ng information sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga estudyante, ang British School of Manila. Nandito, ay nandiyan dyan sa Facebook, sinare ko sa inyo. So mali itong balita na nag-report ang mga magulang noong February 25. Mali ito, February 20, nag-report na, nagkaroon nga ng announcement ang eskwelahan. Tuloy lang natin. During the search, another vehicle was found in San Rafael, Bulacan, along with the slain family driver. This eliminated the driver as an assailant. Okay. Authorities were able to find several clues inside the vehicle with the slain driver. They were able to find photos, conversations, cell phones, numbers, and other evidence. Walang tangang kidnapper na mag-iiwan ng mga ebidensya diyan sa ano na yan, sa na-recover na salita yan. Pero ang paliwanag na ni Remulla, kasi daw, kaya daw naiwan yung mga ebidensya na yan kasi malapit na masukol ng AKJ, Anti-Kidnapping Group, ang mga kidnappers. Pero wag ka, ni daliri na utod ng kidnapper, wala silang na-recover o wala silang nahuli. Pupunta tayo dyan mamaya, tatapusin ko lang to, ang balitang kasinungalingan. The kidnappers initially demanded a whopping 20 million ransom according to Remulla, but later attempted to renegotiate it to 1 million US dollars. By Saturday, sabi niya, February 22, things took a turn to the worst when the kidnappers sent a video showing the victim having one of his fingers cut off. The following day, they sent another video of that child. This is February 23, of the child singing younger siblings' favorite song as a proof of life. Okay? Nagpadala daw nag-request daw, excuse me, nagpadala daw ang mga kidnapper itong video ng bata na kumakanta-kanta para maipakita na buhay pa. Ayan, sabi nga dito, kumakanta yung bata, nakangiti naman. Yan ang gusto nilang emphasize, nakangiti naman sa kabila ng ginutod ang kanyang daliri at mula sa video na yon ay mukhang in good health. How come? Utang ay naka-Remulla. Paano magiging nasa good health ang batang dumaan sa terror, sa traumatic experience na inutod ang kanyang daliri? One more time. Ito. Healthy ba yan? My God. Ha? John Vic, baka ng Genemes ka. Paano naging healthy ang bata na dumaan sa paggapos, sa pag-utod ng daliri? Kita ninyo? Mentally, physically, hindi healthy ang bata. Walang healthy na bata na pinutol ang daliri, ginapos. At kung ano pa ang naranasan, di pa natin alam, sa kamay ng mga demonyong katulad ni Lisa at ni Bangag. Now, tuloy ko ang balita ng mga kasinungalingan nila. Kumanta yung bata, nakangiti naman, at mula sa video na yun ay mukhang in good health. Pubo talaga itong mga buwaka na ito. Sarap talaga tapon sa kumunoy. Okay, now, by Monday, Feb 24, the Philippine National Police Anti-Kidnapping Group managed to trace
the signal of the abductor's phone. However, the call was linked to a location different from where the victim was being held. So nalocate daw ang telepono ng mga kidnappers, pero ang location ng bata nasa ibang lokasyon. Authorities made significant progress on Tuesday, Feb 25. That was yesterday there. When they detected a signal from a moving vehicle, the signal came from one of the cell phone numbers found in an abandoned vehicle in Bulacan. Okay? A hot pursuit. Again, ito ay 25 na. Pero ang report ko, based sa ating mga authorities din na nagbigay sa atin ng information, February 23, nakauwi na yung bata dahil nagbigay ng $20 million ang kanyang pamilya para maligtas ang bata. Taliwas sa kanilang balita. Later on, na iniwan lang daw ang bata doon sa isang kalsada somewhere in Parañaque. Tuloy muna natin dito. Eto, listen to this. A hot pursuit ensued, sabi niya, that while authorities had a signal to track, they could not immediately determine which vehicles it was coming from. In that pursuit, a few minutes after, okay, sa hot pursuit, naghabulan. Inabol ang mga kidnapper. Okay? A few minutes after, in the Parañaque area, tama, may nakita silang isang bata na nakapadyama na nakatayo sa gitna ng kalye na may benda ang kamay. The choice was pursuing the vehicle or securing the child. Kita mo may bawi ka agad. Doon sa pursuit o sa habulan na yun, sa Parañaque daw, ay may nakita, nag-uwala, biglang na lang lumitaw ang isang bata na nakapadyama sa kalye. Pero dahil ang choice ng anti-kidnapping was pursuing the vehicle or securing the child, obviously, yun daw. So, ibig sabihin, nakatakas ang mga kidnappers. Kasi ang choice nila is to secure the kid. Pero this is bullshit. Kasi nga, based sa ating report, February 23 pa lang, ay nakauwi na yung bata dahil nagbayad ang pamilya. Pero ang press release ng mga buwaka ng hina, February 25, nagkaroon ng hot pursuit. Basahin ko muna bago ko mag-atak-atak ang baanakon. Sabi niya dito, okay, police reunited the father and child. Remulla said the child was happy. Okay, Remulla said the child was happy and did not cry upon being reunited. Ulul, walang bata na dumaan sa ganyang klaseng traumatic experience na nakangiti pa. Iiyak yun dahil nagkaroon siya ng reunification, nag-reunite sila ng kanyang, excuse me, ng kanyang mga magulang. The DILG chief emphasized that no ransom was paid. Okay, tingnan natin. Meanwhile, Remulla said victim likely comes from a family of former Pogo offshore gaming operations. Sinabi ko kanina. Authorities also believe that Pogo operators were behind the kidnapping. Kung behind ang kidnapping, ang Pogo operators, maaring si Lisa Tanas ang nangidnap dito. Dahil si Lisa ay kasabwat ng mga Pogo dahil nakinabang niyang puwakan ng inang mga hinayupak na yan, 2022 election, nakatanggap ng 750 million pesos. Yang bangag na yan at si Lisa Tanas coming from the Pogo owners. So maaring si Lisa Tanas, si Bangag Jr. ang nasa likod nito kung talagang tama lang ang investigasyon, kung totoong ginagawa ng DILG, ng mga pulis, ang kanilang trabaho sa pag-iimbestiga. Baka ang lalabas yan, ang ulo ng nagpakidnap ay si Lisa Marcos. Demonyo. Tuloy natin ang balita. Mamaya, makita nyo kung bakit sinungaling ito mga to. Alam natin na Chinese to Chinese ang crime na ito dahil ang communication ng magulang sa kidnappers ay through WeChat at Chinese ang kanilang usapan. Chinese to Chinese, sabi niya. Okay. The syndicate allegedly employed former bodyguards, military, and police personnel who went absent without leave. Remulla said authorities already know the identities of these former cops and soldier but will not disclose them yet. Yun lang yung balita. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Mga kababayan, gamitin ang utak ninyong lahat. Ano ba yun? Malabo lang ba yung mata ko o parang yung mukha ko blurred? Okay, hayaan nyo na. Red flag. Una pa lang doon sa timeline na sinasabi 25 nagkaroon ng hot pursuit. At ang sabi ni Remulla doon ni John Vic Remulla during that press conference na wala daw CCTV. Putang ina nyo.
Buwaka ng ina ninyo. Sa panahon ngayon, walang CCTV, wala kayong ma-present na saan yung hot pursuit na yan. Saan nagsimula? Dapat may mga body camera kayo? Or kung walang body camera, may inassign kayong tao na nakadocument na eto, may hot pursuit tayong gaganapin, February 25, be ready para maipakita natin sa taong bayan. Pag nahuli natin to, boom! Big time, panalo si Bangag dito dahil achievement ni Bangag to. Nakahuli tayo ng mga kidnappers. Nasaan ang CCTV? Bakit sinasabi ni Remulla na they chose to rescue the kid? To secure? Parang hindi ba pwedeng multitasking ang mga police, anti-kidnapping group? Kulang ba kayo sa tao o dahil ang mga tao ninyo mga polis, imbis na mag-rescue sa mga ganitong klaseng, kung alam ko kasi sinungalingan ito, ay ang hinahunting mga vloggers? Hindi mo pwedeng sabihin yan sa korte. Ay, kasi pinakawalan na namin yung mga kidnappers. Kasi syempre, ang importante yung batang kinidnap. Failed! Kabobohan kasinungalingan. Dapat nag-task kayo ng tao, which is hindi naman talaga, I don't think na nagkaroon ng hot pursuit na tinatawag. Dahil, ano kayo? Mga bugo? Bakit ang bata lang? Okay, let's just give them kunwari totoo yung hot pursuit. Ibig sabihin, mga kababayan, nakita nila yung, alam nila, na-detect nila yung sasakyan na yung mga bata, ay iligtas na natin ang bata. Pabayin na lang ang mga kidnappers, patakasin na lang natin yan. Kasi ang importante, 1 minute na lang anak, ang importante ay ang bata mailigtas natin. Di puta mga Tangina. Masisisi niyo ba kung bakit murahin ko ng trillion times sa mga buwaka ng inang to? Nasaan ang CCTV kung nagkaroon kayo ng hot pursuit? At kayo naman mga tangang, mga media na nandoon, ni isa sa inyo walang nagtanong dahil maaring bayad na kayong lahat. Imagine ang tatangan yung lahat doon. Hindi man lang kayo nag-voice out, excuse me, Mr. Secretary, is there any evidence? Meron po bang CCTV? Saan po ba nagsimula at saan natapos? Ano po nangyari? Pinabayaan nyo na lang ba itong mga buwaka ng inang mga kidnappers? Exactly yun yun yung tono. Kasi masaya naman daw yung bata eh. Healthy. Naputulan na ng daliri. Putang ina. Gigil na gigil talaga. Ito, pakinggan nyo uli. Gusto nyo namnamin. Ayun, nakikita ko na ginautod ang daliri. Gusto nyo ipakita ko, hindi pwede. Yung crack-crack, inuutod yung daliri. Healthy ba yan? Ha? John Vic, buwaka ng Genemesa, healthy ba yan? Kailan naging healthy ang batang pinutulan ng daliri? Napakasinungaling yung mga hayop kayo. Ilabas nyo ang hot pursuit na sinasabi ninyo. Nasaan kayo simula naghabulan? Paano nyo iniwan? Di mga bopols kayo, nandiyadyaan na, corner nyo na ang kidnapper. Ayunahin na lang namin ang bata. Hayaan nyo na yung mga kidnapper na yan. Di mga gago kayo mga... My God. This is the Bangag administration. Maari sila din ang nasa likod na yan dahil $20 million ang pinag-uusapan dyan. Nasaan ang confidential funds ninyo? Pero si John Abines, pinasok nyo yung bahay, kinuha nyo yung, actually hindi naman vlogger si John Abines, kritiko lang yun eh. Sulat-sulat lang yun si Palangga eh. Kinuha nyo telepono. Kinuha nyo ang laptop. Pero itong mga kidnapper, pinalaya nyo. Dahil ay iligtas na lang natin ang bata. Mga sinungaling kayong, mga hinayupa kayo, ginagago nyo ang Pilipino. Adik lang at bangag ang pwede nyong maloko. Hindi kami, hindi ang mga palangga ko. Nasaan ang CCTV?
Fine. Maintindihan natin, pag may mga special operation na ganito, kung totoo na may special operation na may rescue na bata, this is really sensitive, na hindi dapat din agad-agad na nakikisaw-saw ang mga media kasi baka ang media kasabwat magtimbre sa kidnapper, you know, baka ma-intercept or for whatever reason, maintindihan natin yan. But you, mga anti-kidnapping group, mga police, hindi nyo ba alam ang sinasabing documentation? Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng salitang i-document nyo ang mga pangyayari para pag nagkaroon na ng aberya, that's also your protection. Pag nagkaroon ng, let's say for example, nagkaroon ng duo doon between the kidnappers, may matsugi or whatsoever, hindi kayo masisisi. You're just doing your job. Pero walang hot pursuit kasi walang CCTV. Katang isip nyo lang, mga buwaka ng ina ninyo, dahil February 23 pa lang, nireport na sa akin, ang inatasik ng laway ko sa inyo, mga hayop kayo, February 23, you know, nireport na sa akin na ang bata nakabalik na at nagbayad ang kanyang pamilya ng $20 million. Tapos, February 23, ang pinalabas nyo, February 25, nagkaroon ng hot pursuit. Where in the world na nagkaroon sa panahon ngayon, sa digital age, na ang police operation, nagkaroon ng operation na ni isang tuldok ng video, walang kang maipapakita, at sasabihin, malapit na ang mga kidnappers, pero mas pinili nilang iligtas ang mga bata. Ibig sabihin, hindi na dapat, wala na tayo dapat pulis sa bansang Pilipinas dahil mga palpak at hindi nila alam ang kanilang trabaho, hindi nila alam ang kanilang priorities. Lahat yun priorities, bata at kidnapper. Kasi mangingidnap at mangingidnap. O baka si Lisa, nakita ninyo, nahupuno pala, kaya ay wag na lang natin huliin si Lisa kidnapper. Baka ganon. Diba? Puro kayo kasinungalingan magsimula sa budget, sa pera ng bayan, hanggat dito sa kidnapping na ito, mga buwaka ng genimes ninyo. Tignan natin ang comment section, kahit na blurry of vision ako ngayon. Magulat na lang tayo, susugurin na tayo ng China dahil sa bangag na yan, sabi ni Vance Vlog. Baka pinaalis ang mga kidnapper, hindi hinuli yung iba kasi kanila ang pera, sabi ni Popsit Goat. Ano sa tingin ninyo? Okay. Natawa si Hadja, tumalsik na ang laway ko. Oh, wala, galit na galit ako palang. Saan ka? Matutuwa ka ba? Ang mga bata, ginautod na. Hindi pa nga natin alam, baka hindi lang mga daliri, mga ulo ang ginautod ng mga bata na hindi pa nare-report, na hindi pa natin alam. Okay. Sabi ni Merlita Pelimer, you're doing right, Palangga. Salutuyo. Salamat, Palangga. Papunta ata ng airport yung kidnapper, sabi ni John Matrimonio. Grabe na talaga ang nangyayari sa Pilipinas mula nang maupo si BBM. Kasi ang pinagkakaabalahan ng mga buwaka ng ina ay si Sara Duterte. Para i-impeach sila sa halagang 125 million pesos na gawa-gawa nilang kasinungalingan na kinuha ni Inday. Diba? Pero itong mga itong mga kahayupan ni Bangag, okay? Patungkol sa national budget, sa PhilHealth, sa 500,500 flood control, billions and billions, yan ang gusto nilang pagtakpan. Kaya ngayon, sa darating na eleksyon, mga palangga, hindi lang itong mangyayaring kidnapping, sunod-sunod na yan. Kasi yan ang usual, yan ang madalas na nangyayari sa mga buwakan ng inang mga politikang ito. Okay? Kinikidnap nila o kumukuha sila ng tawag dito. Pahingan tissue na konti lang. Isa na ano ko. Pahingi. Nakamute ako, dali lang. Okay, hindi na. 1 minute. Okay. Now, sunod-sunod pa yan. Pero ang nakakalungkot dito, hanggang kailan matalsik ang laway ko? Hanggang kailan maputol ang mga ugat namin sa kaka-expose sa kasasabi sa inyo na wakasan nyo na ang bangag na si Marcos Jr., ang kanyang asawang si Lisa Tanas na kidnapper, ang kanilang mga kasabwat. Maluoy kamo. Kayo mga military, Navy, Air Force, lahat kayo, sumpa kayo sa flag para panglingkuran ang bansang Pilipinas, ang mamamayang Pilipino. Pero anong ginagawa ninyo? Huling-huli na si Bangag, ang bunganga, ang uso ay
tad-tad ng pulburon o ng pang-addictus, tahimik pa rin kayo. Ano ito? Para sa sarili ninyo, panoorin niyo yung sinabi ni, if you have time, panoorin niyo yung sinabi ni Remulla. My God, hindi kailangan mo mag-masteral degree o makatapos ka ng pag-aaral para maunawaan mo na ginagago kayo ng bangag na administrasyon. Imagine, ayan mismo sinulat ng Philippine Star na choice o pinili ng mga anti-kidnapping group na iligtas ang bata. So to cut the long story, the long fake news ng mga kadyutahan nila, ni isang buhok o isang juljol ng mga kidnapper, wala silang nahuli. Kasi, number one, ito ang kanilang inulat ay kathang-isip lamang, ay gawa-gawa lamang, based dun sa nireport sa atin ng authority, February 23, na na-ransom na yung bata sa halagang $20 million at walang naganap na February 25 hot pursuit. Sige, hinahamon ko kayo mga buwaka ng inang ninyo. Ipapagulito ko ang kipay ni Lisa Tanas. Hindi ko kipay ni Lisa Tanas. Ipapagulito ko, ipapadukot ko yung kipay labong niya. Kapag okay? Hindi nyo, paano ba? Ipapagulito ko, tama. Ipapagulito ko para win-win tayo. Ipapagulito ko ang bilat, ang kipay ni Lisa Tanas kapag nagpakita kayo ng video na nagkaroon ng hot pursuit. Nag-hot pursuit na pala gayo, pag dito sa Amerika, hot pursuit dito sa yung nagliparan, yung mga helicopters and everything, makikita mo sa TV. Minomonitor talaga ng media. Sa atin, may hot pursuit. Malapit na mahuli. Ni isang buhok, walang naiuwi. Ang mga sinungaling na mga pulis. Hot pursuit yan. Sa Pilipinas, madali lang hulihin yan. Unang-una, traffic sa Pilipinas. Hindi makakalusot yan eh. Alam mo yon? Pero paano ka makakahuli sa hot pursuit in the first place kung wala namang hot pursuit? Common sense. If you are not bangag, alam nyo kung anong ibig sabihin ko. Kaso kung bangag ka ngayon at tumitira ka katulad kay bangag, ganon ka lang. Dila mo lang ganon. My goodness, mga palangga. Kailan kayo kikilos? Pagpatay na lahat ng mga anak ninyo? Pag inutod-utod na mga daliri ng mga anak ninyo? Napanood ko nga sa mga friends ko, si Remy iyak na iyak. Ate, kaluoy man. Sabi ko, yan. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo. Hindi kasi tatanggalin din ng Facebook yun, tsaka tatanggalin nila bangag yun. Kasi maipapakita natin na eto yung nangyayari sa bangag. Pero enough na yung iyak ng bata. Narinig nyo na yung mga kakapapasok lang, balikan nyo na lang. Gusto nyo ba? Sa mga susunod na panahon, mga anak kayo, mga police, air force na mga matitino, Navy. Gusto nyo ba? Kung ito mga ito, mamayayamang mga pamilya, kayang ipadukot ang kanilang mga anak, baka susunod anak nyo na. Kahit isang kalaming lang ang inutod. Ito yung inutod balangay. Ito hindi pinutol. Kaya mo ba? 2 minutes, anak. Kaya nyo bang makita ang mga anak ninyo kung paluin nga lang yung mga bata sa hazing? Mas malupit yun, di ba? Umiiyak tayo, kayo. Ito, bata nakagapos. Pinuputol yung kanyang daliri. This is the face. Ito ang mukha ng Marcos Bangag Administration. Why? Maari sila rin ang nagpakidnap sa mga bata niyan. Kaya sabi ko, kung may matino tayong investigation panel or department whatsoever, kasi walang matino dahil kasabwat nila lahat eh. Kaya magtiyaga kayo. Enjoy it. Deal with it. Savor it. Ano? Sige lang. Mag-comment kayo kay John Vic Remulla at doon sa PCSO. Mag-demand kayo. Nasaan ang CCTV ng hot pursuit na sinasabi mo sa Parañaque? At dyan sa mga ulupong
na mga media na mga bugo, hindi ko lang alam kung nagbugo-buguan ka mo o mga duwag kayo. Ni isa sa inyo walang nagtanong. 'Di ba? Wala man lang nagpakita na kahit malang patikim na nagkaroon ng habulan o pagsusog dito sa mga kidnappers na yon. We're not born yesterday. My God, tanga ka na lang mapaniwala ka sa kanilang statement na walang CCTV at inuna na lang nila iligtas itong bata na nakagitna sa Bakit hindi ka magpakita ng pictures? Wala bang dapat pinicturean niyo yung bata? Pwede namang takpan yung mukha ng bata. We can do that. Para mapaniwala niyo ang taong bayan nasaan yung anyway, sabihin na natin walang picture. Halos lahat ng kanto kahit nga sa mga squatters area, ang mga tao ay may CCTV camera. Kayo pa? Na bilyon-bilyon ang pondo ninyo, ang kaninyong funds, budget and funds, confidential funds. Ni isang picture, walang flash na ganon. Ito naman mga tangang mga reporter, wala man lang tumayo sa inyo na, sir, saan nagsimula, anong oras natapos, yung timeline. Ang tanga nyo, o nagtatanga-tangahan kayo, o buwisit lang kayo talaga sa buhay ng Pilipino. O kasabwat kayo, mga hinayupa kayo. Wala man lang nagtanong sa inyo, lahat doon na nakatanong, saan nagsimula, alam nyo, napakahalaga ng oras. Kailan po nagsimula? Umaga po ba nagkaroon ng hot pursuit? Tanghali po ba? Madaling araw ba? Wala ni isa. Katunayan, mga kababayan, na ang media na tinuturing ang Fourth Estate, katuwang for check and balance, patay na. Wala na. Gurgur na sila dahil maaring takot sila o nabayaran sila. Kaya mga julol din sila. Walang mga paninindigan. So the only kakampi nyo